Ayun, isang napagandang araw po sa ating lahat, mga kaboses, no? Welcome po dito sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis, mga kaboses, kung saan ngayong araw po. For this episode, mga kaboses, tatalakayin po natin, no? Ito pong issue ngayon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kaboses, kung saan po. Meron pong isang igrande, no, na pagtitipon yung alyansa, no? O Thanksgiving party, parang ganun po, mga kaboses. Ngunit sa kasamaang palad po, mga kaboses, ito po'y nakakalungkot. No, dahil mga kaboses, hindi po sinipot no nag 11 na mga senatorial bets ng alyansa, mga kaboses. Ang isa lang pala doon, no? Ang isa lang pala doon, mga kaboses, na pumunta, ang sumipot po yung nanalo, mga kaboses, isa sa mga nanalo na si Lito Lapid. So nagpakita talaga siya ng loyalty. Ngunit tanong po natin, bakit kaya nangyari ito, mga kaboses? Ang word kasi na alyansa, parang talagang ano kayo no? Parang partner talaga kayo sa lahat ng mga pangyayari. Ngunit sa nangyari po after election, mga kaboses, bigla pong naglaho ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan po pag-uusapan natin ngayong araw. But first, mga kaboses, please subscribe, like and share po sa ating YouTube channel, no? Paki-hit na rin ang notification bell para notified po kayo sa mga pangyayari sa ating bayan, mga kaboses. But before that, mga kaboses, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. Ayun. No? Kasi mga kaboses, no, alam naman po natin, mga kaboses, no, na katatapos lang po ng eleksyon at congratulations, napili na po natin yung ating po mga gustong mga senador at mga kongresista. Mga kaboses, ang tanong, gusto ba talaga natin? Ngayon po nga, mga kaboses, tatalakayin po natin, no, ito pong hindi pagsipot, mga kaboses, ng alyansa para sa bagong Pilipinas na puwersa, mga kaboses, no, at only si Senator Lito Lapid lang po, no, ang pumunta. Napaka-loyal naman ni Senator Lapid, no? Klarong-klaro na ito ay isa, no, sa magiging kaalyansa talagang tunay, mga kaboses, dyan po sa Senado, no? Tunay ngang magiging kaalyansa ni Presidente Marcos. Ngunit ang iba, mga kaboses, sino ba tong mga nanalo na nasa Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Ito po siguro si si Tito Soto, no? Alyansa po 'yan, nanalo rin po, mga kaboses, ngunit hindi sumipot. Bakit kaya? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pangalawa po diyan si Panfilo Lacson, no? Si Pin Lacson, mga kaboses. Alyansa rin po 'yan, nanalo rin, hindi rin sumipot. Hindi ba ito isang kabastusan, mga kaboses, no? Ang kinilang pinapakita sa mismong presidente. Talagang nabastos talaga, no, si Presidente Marcos dito kasi pinaghandaan, no, in grande, mga kaboses, yung Thanksgiving party sana. Nag-expect yung presidente, mga kaboses, na maging tunay silang alyansa. Ngunit pagkatapos ng eleksyon, tila nagbago po agad ang ihip ng panahon. Mauna po tayo dito kay Benhur Abalos, mga kaboses. Si Benhur Abalos siya po ay isa, no, sa DILG secretary noon sa administrasyon ni Marcos, mga kaboses. Isa sa humabol, mga kaboses, sa Pogo. No? Nasa na nga ba yung Pogo ngayon? No? At kilala po siya doon sa Pogo, mga kaboses, 'di ba? Kilala si Benhur Abalos doon, mga kaboses, no? At tumakbo bilang senador under po, mga kaboses, sa alyansa ng bagong para sa bagong Pilipinas. Persa po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi, no, alam naman po natin, mga kaboses, na talagang close sila. Unang-una, nilagay siya dyan sa pwesto, di ba? Nilagay siya sa pagiging DILG secretary. Natalo sa eleksyon, mga kaboses. Inendorso pa ni Vice Ganda at kahit na sino pong mga prominente o mga popular na mga artista, mga kaboses, yung endorso. Ngunit wa effect pa rin.
at talo, mga kaboses. Di dumalo sa party ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang rason, no? Sa tingin natin, opinion ko lang ito, mga kaboses. Sa tingin ko ay hindi siya pumunta siguro dahil unang-una talo eh. Paano ba magpa-party kung ano bang sense ng party kung talo? Sabagay, no? Ano ba naman talaga ang sense, mga kaboses, kung talo ka, no? So hindi siya dumalo. Pangalawa, baka mukhang dumistansya na ito. Kung matatandaan niyo po, mga kaboses, sinabi po ni Toby Tiangco, no, yung kanila pong campaign manager, Representative Toby Tiangco. Si Representative Toby Tiangco pumunta dito eh. Di ba? Pumunta sa Allianza Victory Party. Matapos niya pong niyagyag, mga kaboses, yun pong mga factors kung bakit natalo yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Di ba? Kasi sinabi niya natalo, lalo na po sa Mindanao at Visayas dahil po mayroon pong dahil po sa pasimuno, nagpasimuno ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte kaya tuloy. No? Alam naman po natin malakas sa mga Duterte tapos binanggaan niyo. Yun po yung para ganun yung punto ni Toby Tiangco. Mismong siya hindi pumirma, mga kaboses, no, sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon sa Kongreso. At yung iba ayon sa kanya ay pumirma, mga kaboses, dahil pressured. No? Pressured, mga kaboses, na pressure. Ikaw ba naman hindi bibigyan ng pera, ng budget? No? Mga kaboses, no? So yun, no? Isa sa mga rason, baka dumistansya na ho talaga yung iba kasi natakot na sa pwersa ng mga Duterte. Kaya hindi na sumipot. Kasi alam nila yung epekto eh, no? Alam nila yung effect kung sakaling magpapatuloy sila, mga kaboses, dyan po sa pagsuporta sa administrasyon. Alam po nila yung epekto, madadamay talaga yung kanilang kredibilidad. Itong si Ben Orabalos, mabait na tao ito eh. Mabait na tao, mga kaboses. Ngunit, maganda rin ang record ito, mga kaboses. Ngunit, doon lang, no? Kasi nakipag-alyansa sa may maraming issues. 'Di ba? So ngayon hindi sumipot. Pangalawa, mga kaboses, ito si Abby Binay. Nako. No, alam naman po natin na ito ay nagpaka-loyal ngayon sa administrasyon, ngunit yan po ang hindi pa natin maipinta. Siguro dumistansya din ito. Pia Cayetano nanalo rin, mga kaboses, sa pagka senador. Dalawa na sila ngayon ng kapatid niyang si Alan Peter Cayetano. At yung kapatid niya, mga kaboses, kilala, di ba? No, sa pag-imbestiga doon po sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Partner po yan ni former President Duterte, si Alan Peter Cayetano, noon sa presidential race ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. So, siguro ito si Pia, mga kaboses, hindi siguro niya nakayanan, no? O hindi na niya makayanan hanggang kampanya lang talaga yung alyansa para sa kanila. Ito yung masakit, no? Baka ginawa lang si Presidente Marcos, mga kaboses, na support system. Pagkatapos o disposable lang, mga kaboses, no? Pagkatapos i-dispose na pag matapos ang gamitin. So nakaupo na ngayon si Pia Cayetano. Upo na kasama ang kanyang kapatid na kilalang Maka-Duterte rin. Si Panfilo Lacson, ito, bago lang sinita ang GAA, mga kaboses. Ang GAA na napaka-kontrobersyal. General Appropriations, ayon po sa kanya, ang budget daw ng 2025 ang most corrupt. Sino bang may pakananon, mga kaboses? Di ba yung kaalyansan nyo rin? So, na sinabi po yun ni Panfilo Lacson, doon po after siyang ma-proclaim. So, ibig sabihin, parang 50% doon or 40% doon, binirahan na niya, mga kaboses, yung administrasyon. Nasalita pa lang niya di ba? Mga kaboses.
no? Sa salita pa lang niya, no, na pagbatikos sa alleged corruption at yung questionabling 2025 national budget, mga kaboses, ay doon pa lang alam na natin kung saan talaga panig to si Panfilo Lacson. Kayo nang bahala. Skip muna tayo kay Lito Lapid. Mamaya na yan. No, si Camille Villar. Wala eh. Lumipad na yan. Nagpasalamat na nga kay Presidente Vice President Sara Duterte. Mga kaboses, hindi nagpasalamat sa kanyang mga nakasama sa mga kampanya, mga malalaking rallies. Senator Manny Pacquiao, ito, no show rin. Babalik na raw yan sa ring. Bong Revilla, ang nasad talaga, mga kabos, kahit pa inendorso ng Iglesia ni Cristo, mga kaboses, no? Hindi talaga nakarga. Yan kasi, nakipag-alyansa ka kasi. Si Tito Soto, ito. Maganda ito, mga kaboses. Alam po natin na parang si Tito Soto, mga kaboses, ay posible pong mag-oo. May posibilidad rin mag-hindi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito pong si Tito Soto ngayon, talagang hindi pa natin masisilip kung ano yung pinaka-stand niya. But ano bang pahiwatig kaya niya nito? Panalo siya eh. At may agam-agam pa na magiging Senate President siya. No? Mga kaboses, napapalitan niya itong si Chis Escudero, mga kaboses, no? So, ayun. Hindi pa natin alam but may signos na, mga kaboses, bakit kaya hindi siya pumunta, no, sa Alyansa Party. Ayaw na ba niyang makapag-alyansa talaga? Natakot na ba siya na baka masira yung kanyang kredibilidad? Mga kaboses, susunod si Francis Tolentino. Ito. Puro pag-atake, mga kaboses, sa China, no? Hindi raw siya maka-China, mga kaboses. Iniimbestigahan ng Infinitus. Maraming ginagawa dyan sa Senado. So ngayon, talo naman na better luck next time, Senator Tolentino. Bakit ba kasi Duterte ka noon eh? No, bigla kang lumipat. Sayang ito si Senator Francis Tolentino. Erwin Tulfo. Wala rin, mga kabos, hindi rin dumalo. Aminado po si Erwin Tulfo na isa sa mga rason kung bakit humina ang alyansa dahil sabi niya, isa raw sa factor, mga kaboses, yun pong pagpapa-impeach again kay Vice President Sara Duterte. Imagine, mga kaboses, no? Isang babae lang yung kanilang inaway. Dinamay pa nila yung tatay para hindi makapagsalita yung tatay. Kawawa naman si Tatay Digong, andun ngayon sa dahig, but panalo pa rin siya sa Davao, no? Isang babae laban sa buong alyansa, mga kaboses. Tingnan nyo kung gaano ka powerful, no? Kung gaano ka lakas, mga kabos, yung support ang binibigay ng taong bayan kay VP Sara Duterte. No? Mismong sila, alam nila yan eh. Alam ng mga senador yan, mga kabos. Alam ng lahat ng politicians yan, mga kaboses. At ngayon, sana ay makapag-isip sila ng mabuti. Baka ganun rin si Erwin Tulfo, no? Baka ginawang disposable lang ang alyansa. Matapos manalo, matapos sinuportahan, lipad na kaagad. Lito Lapid, ito. Palakpakan natin yung kaloyal niya. Napakaloyal ni Lito Lapid, mga kaboses. Napakaloyal niya. Siguro napakita siya ng tanaw. Nagpakita siya nagpakita siya, mga kaboses, ng kanyang pagpapasalamat, no, mga kaboses, doon sa administrasyon, lalo na po kay Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. So ngayon, since natapos na natin, nag-attendance check na tayo, salamat pala sa PubMats ng bilyonaryo. Ang ganda ng PubMats, mga kaboses. So credit ito sa Bilyonaryo News Channel, no? Ang ganda.
mga kaboses. Ngayon, ito po yung nakakalungkot, no, na realidad, mga kaboses. At ganito talaga yung politika sa bansang Pilipinas. Pag natapos na yung time ninyo na magkasama kayo, lipad na naman yung iba sa kabilang bangka. Mga kabos, lalo ba na po alam nila na napakahina mo na, iiwan ka talaga. Kung totoong isa ang layunin ng alyansa, bakit tila kanya-kanyang galaw na, mga kaboses, pagkatapos ng halalan? Kung si Lito Lapid ay nakahanap ng panahon upang magpasalamat, ano kayang dahilan meron ang iba upang hindi humarap sa kanilang taga-suporta at mismong sa ating Pangulo? Mga kaboses, kayo po, comment po kayo sa baba. React po kayo dyan, mga kaboses. Magpadala po kayo ng yung mensahe, reaction, opinion, suggestion regarding po sa ating napag-usapan po ngayong araw, mga kaboses, for this episode. No? Paki-subscribe, like, and share lang din po, mga kaboses, sa ating pong YouTube channel para palagi po kayong updated sa lahat po ng kaganapan sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses. Ako po yung nakasama, Kaboses Wins, para sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat, and bye-bye, mga kaboses.